Ito na sa wakas mga kakwento. John Real Cuadualas Casimero may makahulugan na mensahe sa lahat at ayaw na ayaw niya na maging magpakampante. Marlon Tapales, pinati ang kaubayan na si Nathaniel Bustamante na mas kilala na si Salt Papi sa kanyang pagkapanalo via round 3 technical knockout. Kaya lang Salt Papi inakusahan na nandaya dahil bumagsak ang kalaban dahil pinatama ang kanyang siko kaya dapat raw mabaliktad ang resulta. Dito bugaling mga kwento ang balita ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Ito ang mapapanood natin sa video na ibinahagi ng Facebook page na Cuadualas It's My Boy na tila ba nang inis na rumarampa sa treadmill ang angas ng Pinas. Ang videong ito ay nakaraang paganda ni Casimero ito at hindi po ito sa kasalukuyan. Pero ganun pa man ay may malagang mensahe ang Cuadualas at sinabi niya na huwag tayong magpakampante mga boss dahil sa business na to marami tayong makakalaban. Let's go! At sinabi pa niya na pasayawan na tayo, sila pasiraan pa rin. Samantala mga kwento, ang bangungot ng Pinas na si Marlon Tapales ay hindi niya napigilan ang kanyang labis-labis na tuwa sa pagkapanalo ng ating kaubayan na si Salt Papi dahil yan sa kanyang pagkapanalo sa laban niya sa Qatar noong November 29, Pinas time, kontra yan sa Beta Squad member na si King Henny. At ayon kay Tapales, Salt Papi, big congrats! Kaya lang mga kakwento, paglipas ng ilang mga oras pagkatapos ng laban ay ito ang naging laman ng mga balita na kung saan ang TikTok star na si Salt Papi ay nanalo pero sa isang kontrobersyal dahil gumamit ito na ipinagbabawal na teknik para manalo ayon sa mga manonood. At pati na nga rin ang kanyang kalaban si King Kenny ay nag-react na rin at sinabing nadali nga siya sa siko ni Salt Papi. Pero alam niyo ba mga kwento na ang dalawa ay matagal na silang pinapainit na magkasalpukan noon pa man. Yung harapan ng dalawa ay talagang inaabangan na lahat. Bago ang laban ay may hindi silang pagkakaintindihan. Dahil ang gusto ni King Kenny ay dapat na 6 na round ng kanilang bakbakan. Pero ang gusto naman ni Salt Papi ay sana round 5 lang ang kanilang bakbakan. Dahil syempre mga kakwento, talagang mas malaki kay Salt Papi itong si King Kenny. Pero ganun pa man, nako, tinapos lang ni Salt Papi sa round 3. Kaya naman mga kakwento, totoo nga ba talaga na talagang siko ang tumama kaya bumulagta at naglupaypay kagad itong si King Kenny? Kaya tara, ating balikan ang nasabing video. Yan mga kakwento. Ang naging komento ng isa sa mga fans si King Kenny ay naniniwalang sa siko nga talaga na dali itong si King Kenny at pati na rin ang kaibigan ni King Kenny at talagang naniniwala rin na siko talaga ang dahilan kaya bumagsak si Kenny. Well, syempre, kaibigan niya yan. Ikaw kwento, ano sa tingin mo dito? Suntok nga ba ang dahilan sa pagbagsak o di kaya siko? Rematch nga bang dapat na solusyon para matigil na ang kontrobersiyang ito? Mga kakwento, atin munang panuorin ang hindi naman gaano kalaki na bakbakan dahil maliit lang naman ang nagsasalpukan. Pero ito ay may malaki na atid na katatawanan. Kaya naman, video courtesy po tayo mga kakwento sa Facebook page na Cuadualas It's My Boy. And of course, our referee, we have Ricky Hito. Ricky Hito, okay. Pila na garaw, 20 garaw kumuli. Game start. Oh, lah. Now box. Sila na mga kaigsunan. Ano yan ang natuang mga tuang box. Sige na. Gaya pagbulak-tak yung mga maluka. Uy, kana, bilada. Oh, pas. Oh. Upa, huwag mo, ito mo.
Sinangat pa sila ni Rex Solis sa bukong kapot na siya. Isa sa gitko. Tapos na daw ang ibig sa line. Wala boxing sa Luis Tikin. Ako, kari-kari na ako na. Anak, pagandang dito. Last 10 seconds. Kupok-kupoki. Ulis mga bata rin pa. Sigap ang bilog na sila pa lang. Isa maging bailog na ang dua. Maging bailog maglawas. Boxing kinapnay. Binahi. Bukol galing depende mo. Nag-isog ang pinag-ibot. Nag-isog ang abot. 10 seconds. Nag-isog ang abot. Sige. Pagkamura na yung kabuli na rin. Wala ka na naman. Wala ka na naman. Yang ipin na paglapat na pwede. Budas mo kaglubat eh. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kikakwentong Michael Lima, kikakwentong Bukuan Kenren, kikakwentong Last First, at ikakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.